Welcome to my channel, Learn with Teacher Ali. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Week 1, Day 2, Filipino. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, natutukoy ang mga salitang magkatugma sa tulang binasa. Pangalawa, nakikilala ang mga tunog na bumubuo sa salita. Pangatlo, nabibigkas ang mga pantig na bumubuo sa mga salita. At pang-apat, nagagamit ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words ukol sa sarili at paaralan. Kumusta mga bata? Nagustuhan ba ninyo ang tulang binasa at tinalakay natin kahapon? Muli natin itong basahin. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ang aking pangarap ni M.A. Antonio. Pangarap kong maging guro. Madalas sa laro, ako ang nagtuturo. Hawak ko ang libro, panulat ko ay yeso. Mga letra sa pisara, mahusay kong binabasa. Pangarap kong maging dentista. Magtatayo ako ng sariling klinika. Tuturuan kong mag-alaga ng ngipin ang mga bata upang pagpasta at pagbunot sa ngipin maiwasan nila. Pangarap kong maging magsasaka. Palay at gulay sa bukid makikita. Aanihin ko'y tanim kong sariwa. Aalagaan ng buong sigla. Ikaw, ano ang iyong pangarap? Ilagay ang inyong kanang kamay sa tapat ng inyong kaliwang dibdib. Kung sang-ayon kayo sa pahayag at itapat naman ito sa bibig kung hindi. Ngayon, ipabasa sa mga mag-aaral ang ikatlong saknong ng tulang Ang Aking Pangarap. Isulat ang bilang ng pantig ng mga sumusunod na salita. Pumili ng isang salita mula sa mga salitang binasa ninyo at gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, paborito ko ang dentista sa aming paaralan. Mga bata, naalala pa ba ninyo kung ano ang mga patinig at katinig? Ang letra, patinig man o katinig o pagsasama-sama ng mga letra ang bumubuo sa pantig na siya rin naman bumubuo sa salita. Ang pantig ay tumutukoy sa patinig o sa pinagsamang mga katinig at patinig o patinig at katinig na may tuloy-tuloy na daloy kapag binibigkas. Narito ang iba't ibang kayarian ng mga pantig at mga halimbawa nito. Ngayon naman ay magbigay ng halimbawa ng salitang ang pantig ay binubuo ng katinig-patinig o KP. Magbigay ng halimbawa ng salitang ang pantig ay binubuo ng katinig, patinig, katinig o KPK.
Magbigay ng halimbawa ng salitang ang pantig ay binubuo ng katinig, katinig, patinig o KKP. Upang makabuo ng mga salita, tayo ay gumamit ng mga kombinasyon ng mga katinig at patinig. Ang pantig ay tumutukoy sa pinagsamang mga katinig at patinig na may tuloy-tuloy na daloy kapag binibigkas. Isulat ang bilang ng pantig ng mga sumusunod na salita. Isulat ang nawawalang pantig ng sumusunod na salita. Tukuyin ang uri ng letrang bumubuo sa pantig nito. Halimbawa ay ang blusa. Ang blue ay binubuo ng KKP. Marami tayong mga salita na pinag-aralan na patungkol sa ating mga sarili at paaralan. Maaari ba kayong magbahagi ng inyong mga karanasan ukol sa inyong paboritong gawain sa paaralan? Gumamit ng 3 hanggang 5 salitang patungkol sa inyong sarili at sa paaralan. Narito ang halimbawa. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Magbigay ng mga larawan at halimbawa ng mga gawain, lugar at mga bagay sa paaralan. Bawat pangkat ay may nakatakdang gawain. Para sa unang pangkat, magbigay ng salitang magkatugma. Para sa ikalawang pangkat naman ay pagpapantig ng mga salita. Para sa ikatlong pangkat, banggitin ang mga tunog na bumubuo sa salita. At para sa ika-4 na pangkat, sabihin kung alin ang mga titik na pantig at katinig na bumubuo sa salita. Mga bata, bakit gumagamit ng mga salitang magkatugma sa mga tula? At paano nakatutulong ang kaalaman sa pagpapantig sa ating pagbabasa at pagsusulat? Pagtambalin ang mga larawan sa hanay A sa katugma nito sa hanay B. Isulat sa kwaderno ang katugma ng sumusunod na salita. Tukuyin ang uri ng mga letrang bumubuo sa huling pantig ng salita sa bawat bilang. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!